Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-100 butil at malakas niyang idinugtong. Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, "Makinig ang may pandinig."
Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi tayo namumunga sapagkat may mga pagkakataon na di natin pinakikinggan ang salita ng Diyos. Sa ating talinhaga, pinaliwanag ni Jesus kung kailan hindi namumunga ang binhi. Maganda man ang binhi, hindi ito lalago kung hindi tayo handang tanggapin ito. At isang paraan ng paghahanda ay ang tunay na pakikinig. Ang mga nalaglag na binhi sa tabi ng daan ay yung mga taong narinig ang salita ng Diyos, ngunit dumating ang Diablo at inalis nito ang salita mula sa kanilang puso upang hindi sila manalig at maligtas. Narinig nga nila, ngunit hindi naman nila sinapuso. Sarado ang pag-iisip at ayaw magbago. Mga minamahal na kapatid, minsan iniisip natin na alam na natin ang lahat at wala na tayong matututunan pa. Kaya nawawala ang leksyon at hindi nababaon sa puso natin dahil pumapasok sa isang tenga at lumalabas naman sa kabila. Nagsimba man tayo at nakinig sa ebanghelyo at homily, ngunit wala namang pagbabago sa buhay natin. Yung mga nahasik sa may matitinik na damuhan ay yung mga nadaig na mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan. At dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. May nakakarinig sa mabuting balita, ngunit hindi mabitawan ang kanilang pagmamahal sa kayamanan at materialismo. Sobrang puno na ang kalendaryo na hindi na maisingit ang Diyos. Hindi sila nakikinig sapagkat abalang-abala sila sa pagkita ng salapi. At tuloy nawawalan sila ng panahon para sa mga bagay na mahalaga at tumatagal. Sinabi rin ni Jesus, namumunga tayo dahil sa pagtsatsaga. Ang mga nalaglag sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Nung dumating yung pagsubok, sila'y tumiwalag. Bakit? Dahil hindi sila nagtiyaga. Masayang tinanggap ang salita, ngunit nung dumating na ang paghihirap, tumalikod na sa Diyos. Bugso lang pala ng damdamin ang simula. Halimbawa, pagkatapos ng isang napakagandang retreat o kaya ng isang milagro sa kanilang buhay, marami silang pinapangako sa Diyos. Ngunit nakakalimutan ng lahat pagkaraan lang ng ilang araw. Walang tiyaga. Mga minamahal na kapatid, ano po yung punto para sa atin ngayon? Ang namumunga ang siyang marunong makinig sa Diyos at magtiyaga sa gitna ng paghihirap. Kapistahan po ngayon ni Padre Pio. Nung pinagkalooban siya ng Diyos ng mga pambihirang abilidad tulad ng bilocation, paghihilom, levitation, prophecy at mga himala, pati na rin yung kanyang stigmata. Noong una ay hindi naniwala ang mga pinuno ng simbahan na galing sa Diyos ang lahat ng ito. Kaya't siya'y pinagbawal magmisa sa publiko noong 1924. Napakahirap nun. Pero si Padre Pio ay nakinig at sumunod sa utos ng simbahan at sinuko ang sarili sa Diyos. Sa loob ng 7 taon siya'y nagtiyaga hanggang sa pinayagan na siya muli na magmisa noong 1931. Sa pakikinig at sa tiyaga, namunga tuloy ang kanyang ministry sa libo-libong kataong napalapit kay Kristo at nagbagong buhay dahil sa kanya. Namatay si Padre Pio noong 1968. Siya ay dineklarang santo ng simbahan ni Santo Papa John Paul II noong June 16, 2002. Hindi lahat ng nakakarinig ng mabuting balita ay may bunga. Ngunit kung tayo ay handang makinig, sumunod sa Diyos at magtiyaga, napakarami na magiging bunga natin at tayo ay aanin ng gantimpalang lubos. Kaya po magandang sigurong tanungin natin sa ating sarili, paano ko hinahanda ang aking sarili na lalong pagtuunan ng pansin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral sa salita at pagsunod sa turo ng simbahan? At paano ko paigtingin pa ang aking tiyaga at pagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok sa buhay ko?